mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes. Ngayon ay 5 ng buwan ng Pebrero. Bilis ng panahon. Sa ating mga headlines, may oil price increase na naman bukas. Diesel tataas ng 1.50. Gasolina at kerosene may pagtaas din. Presyo ng bigas at galunggong asahang bababa daw mga misis sa mga susunod na linggo. Sana asap pa. Website na ahensya ng pamahalaan inatake ng hackers na nanggaling daw sa China. DICT o Department of Information, Communications and Technology pinagre-report naman sa Kongreso. Kamara de Representantes na bulabog sa kumalat na bomb threat. Seguridad lalong hinigpitan. Pangulong Bongbong Marcos tiniyak na walang siraan at hatakan sa ilalim ng bagong Pilipinas. Samantala mga sundalo inalerto at hinimok na manatiling loyal sa gobyerno. Hagupit naman ng buntot ng low pressure area sa Mindanao. Nagdulot ng mga pagbaha at landslide. 16 ang namatay. 11 ang sugatan at 3 ang nawawala. Bulkang Mayon nagka-phreatic eruption. Pero hindi naman daw mauwi sa mas malakas na pagsabog ayon sa PHIVOLCS. Nako, isang film director na si Jade Castro hiniling na palayain matapos arestuhin matapos isangkot sa panununog ng modern jeepney sa Laguna. Chinatown sa Maynila asang dadagsain ng 1 milyong katao sa celebration naman ng Chinese New Year. Kong Hei Fat Chai. At sa detalye na ating mga balita. Nako mga kuya, full tank na nyo. May panibagong oil price increase na naman bukas. Batay sa paging ng mga oil companies, tatas ang diesel ng 1.50 kada litro at 75 centavos naman kada litro ng gasolina. Pati kerosene ay may pagtaas din at inaasang tataas ng 80 centavos kada litro. Alas 6 ng umaga bukas ay magkakabisa na ang oil price increase ng mga oil companies. At unang magpapatupad dito ang Caltex mamayang alas 12:01 ng hating gabi. Ang galaw ng presyo ng produktong petrolyo ay nakadepende sa paggalaw ng oil price trading sa world market. At sinasabi pa rin na ang isang dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis iniugnay pa rin sa gyera ng Israel at mga Hamas. Ito naman ang magandang balita mga misis, sana sa lalong madaling panahon. Inaasang bababa ang presyo ng bigas sa mga susunod na linggo. Magkano kaya? Ayon kay Rosendo So, Pangulo ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, bumaba na ang farm gate price ng bigas sa 25 pesos hanggang 30 pesos kada kilo. Abay, totoo ba ito?
O dito ay magkakaroon din ng bawas presyo sa ibinebentang bigas sa merkado dahil papalapit na ang anihan sa buwan ng Marso. Abay misis, inaasang papatakda sa 45 pesos hanggang 48 pesos kada kilo ng retail price sa ating mga pamilihan. Narito si Rosendo So ng Sinag. So far, yung nasa merkado, marami pa rin yung imported. Peak ng anihan natin is March 3rd week. In-expect natin by March 3rd week magbaba ang presyo ng bigas sa merkado. Samantala, abay, maganda itong mga misis. Good news din. Abay, inaasang bababa ang presyo naman ng galunggong sa mga pamilyan sa mga susunod na linggo. Abay, puro susunod na linggo. Ilang linggo ba yan? Ay naman kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa. Batay sa pagtayo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIFAR, 30 pesos hanggang 50 pesos ang ibababa sa presyo ng galunggong. Ito'y dahil sa pagtatapos ng close fishing season sa Palawan. Ayon sa BIFAR, ibig sabihin nito ay balik normal na ang pangisda sa mga conservation areas ng Palawan kasunod ng 3 buwang pagbabawal na mangisda. Batay sa monitoring ng DA nitong February 2, naglalaro sa 200 hanggang 330 pesos ang bentahan ng galunggong ngayon dito sa Metro Manila. Mahal pa rin. Sa kabilang dako, inatasan naman ng Kamara ang Department of Information and Communications Technology, DICT, na magbigay ng briefing paliwanag sa Kongreso. Ito'y kaugnay sa pinakauling cyber attack sa websites ng ilang ehensya ng pamahalaan na kagawan umano ng China-based na cyber criminals. Ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ito ay isang isyu ng national security at public interest. Hindi lamang anya sa banta sa pamahalaan, kundi ito ay pagnanakaw rin sa sariling tahanan. Kaya dapat ay hindi ito dapat palampasin. Sinabi pa ni Speaker Romualdez na kailangan na ang briefing sa lalong madaling panahon para sa ligtasan at seguridad ng mga mamamayan. Isinailalim naman sa heightened alert ang mga security personnel sa Kamara de Representantes sa Batasan ng Quezon City dahil naman sa bomb threat. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, ilang mga kongresista ang nakatanggap ng pagbabanta. Nakalagay ang ganitong pagbabanta na baka bombahin ang House of Representatives o tanggapan nila sa batasang pambansa. Sabi ni Velasco, hindi nila binabaliwala ang ganitong mga bagay. Kaya naman sila agad nagpatupad ng mahigpit na seguridad. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na wala naging problema sa kanilang website matapos tangkaing i-hack ang kanilang website. Ay naman kay Coast Guard spokesperson Rear Admiral Arman Balilo, walang dapat ikabahala ang publiko dahil hindi naman napasok ng mga hackers ang kanilang website. Sabi pa ni Balilo, nagkasa sila ng investigasyon matapos matanggap ang report mula sa DICT ukol sa tangkang pag-hack sa Philippine Coast Guard website.
Inatasan naman ni Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang Coast Guard Public Affairs Service na patuloy ang paipag-ugnayan sa DICT at bantayan ang sistema ng kanilang website. Babalikan natin ilang pang detalye na ating mga balita. Abay, dahil sa mga panawagang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, ang mga sundalo ay nalerto at hinimok na manatiling loyal sa ating pamahalaan. Yan po ay mula sa Armed Forces of the Philippines. Kung kailangan ng loyalty check. At Pangulong Bongbong Marcos Jr. tiniyak naman na walang mangyayaring siraan at hatakan sa ilalim ng bagong Pilipinas. Yung isang direktor ng pelikula, abay inaresto pala ito at iniugnay sa mga nanunog sa isang modern jeepney. Mukhang hinala ay mistaken identity, kaya ito'y hinihiling na palayain. At eto ang masaya, ha? Abay, marami ba impitado sa Chinatown? Dahil ang Chinatown sa Maynila, asang dadagsain daw na 1 milyong katao sa pagdiriwang naman o selebrasyon ng Chinese New Year. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Alas 4:24. Oras, Miss Aliyah Ikatlo de Fort, birthday girl. Ang oras, 4:30 ng hapon, Lakay. Bata para gabarado ilog ba, ha? Lakay, kasi ang lamig-lamig sa labas. May ganun amihan ba? pa ata. Ang sabi ng Pag-asa, may panibagong bugso ata ng amihan. Sabi ko, wag mo itatapat yung likod mo sa aircon eh. Ayan. Samantala sa detalye pa rin natin mga balita, inakusahan na anak ni Chief Presidential Counsel Juan Ponce Enrile, si dating Communication Secretary Martin Andanar, na nagpupundo raw sa mga vloggers na naninira sa Marcos administration. Ayon kay Cagayan Economic Zone Authority Administrator at CEO Katrina Ponce Enrile, ginagamit di mano ni Andanar ang pera galing China para pondohan ang mga anti-Marcos vlogger. Wow! Sa isang SESA event, napagalaman umano niya na ang dating opisyal ang nagpopondo sa mga vloggers katulad ni na Maharlika o si Maharlika at Sasot para siraan ang gobyerno o opisyal ng Marcos administration. Si dating Secretary Martin Andanar ay dating spokesperson ng dating Pangulong Digong Duterte at news anchor ngayon. Ha? Alam ko sa TV5 dati ito, ha? Ngayon ay news anchor pala ngayon ng state-run na China Global Television Network. Wow. Saan to? Sa China o dito sa Pilipinas? Lakay, ang alam ko sa China yan, no? Kanina sinerch natin sa Twitter. Nakita ko talagang nag-news anchor si Martin Andanar dyan sa state-run TV network ng China. Talaga? Lakay. Wow. Anong Chinese ang marunong bang mag-Chinese Hindi ko o na English? pakinggang masyado, Lakay, pero may napanood ako, nag-i-English naman si Andanar. Sa bagay, Global Television Network eh. So, ibig sabihin, news yan? English News Network. At ang
ang sabi pa ni Miss Katrina Ponce Enrile Lakay, wala daw dito. Hindi nakabase sa Pilipinas ang opisyal. Ba, nagsalita ang anak ni Manong Johnny. Ano naman sabi ni BBM? Ay, wala pang say si BBM tungkol dyan. Parang kanina lang din Lakay o kagabi ata lumabas yung speech ni Enrile. Katrina. Hindi, may sabi sa dyan parang spaghetti bababa. Ayan, Oo, Lakay. Basa. Oo, ayan. Yeah. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos mahina na sa... lobat ka ngayon. Oo. Nasa bagong Pilipinas ay walang puwang ang paninira at paghahatakan pababa. Sa kanyang latest vlog, inisa-isa niya ang mga katangiang dapat taglayin ng isang makabagong Pilipino. Kabilang niya rito ang pagiging disiplinado, mahusay sa kanya-kanyang larangan at mapagmahal sa bayan. Dagdag pa ng Pangulo, mahalagang unahin ang kapakanan ng bansa dahil nakasalalay umano ang tagumpay ng panawagan para sa bagong Pilipinas sa pagkakaisa ng taong bayan. Hinimok naman ni Marcos ang publiko kasama ang mga opisyal ng gobyerno na magbagong buhay na dahil wala na anyang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Samantala, alamin natin ang latest report mula sa Malacanang. Mga lokal na opisyal, suportado ang panawagan para sa nagkakaisang Pilipinas. Alamin natin ang report mula kay RS14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Aliyah, sumama na rin ang Union of Local Authorities of the Philippines at League of Cities of the Philippines sa pagsusulong ng United at Undivided na Pilipinas. Sa gitna pa rin ng panawagan na iswalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sa isang pahayag na ibinahagi ng Presidential Communications Office, binigyang diin ni ULAP National President Quirino Governor Dacua ang kahalagahan na manatili ang integridad ng pambansang teritoryo. Sa pamagitan kasi anya ng nagkakaisang bansa kasama ang Mindanao, makakamta ng inaasam na pag-unlad at kasaganaan. Sinigundahan ito ni LCP President Cebu City Mayor Michael Rama na nagsabing kailangang ipagpatuloy ang mga hakbang para sa kapayapaan at pagsulong ng bansa. Ayon kay Rama, palagi namang sinusubok ang mga Pilipino ng magkakaibang mga pananaw, pero mas dapat anyang mangibabaw ang pagiging disente, respeto at malasakit sa kapwa. Sabi ng alkalde, naninindigan ng LCP sa konstitusyon at paniniwalang hindi dapat hayaan na magkawatak-watak ang bayan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, sa sinong kausap kanina sa Malacanang, Let? Sinong kausap na kay? Sinong kamitin mamaya? Anong grupo? Walang binanggit Lakay. Ganun ba? Okay, so anong ginagawa ng Pangulong Marcos ngayon? Schedule niya? May sinabi Lakay na may meetings pero hindi binanggit kung sinong mga ka-meeting. Okay. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo Lakay at Aliyah. Parang may delay siya, ha? Akala ko kakanta ng magkaisa. Samantala, Chacha, tinutulan ng ilang mga eksperto sa batas na humarap sa pagdinig ng Senado. Ang report mula kay RH28 Raymond Dadpaas. Mayor, walang dahilan para baguhin ang ating saligang batas. Ito naman ang deklarasyon ng mga eksperto sa batas na humarap sa public hearing ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments na pinangunahan ni Senador Juan Edgardo Sani Angara. Ayon kay dating Chief Justice Hilario David Jr., wala siyang nakikitang seryosong batayan para baguhin ang 1987 Constitution. Mismo ang Kongreso ay hindi ginawa ang trabaho nito upang gumawa ng batas na iniaatas ng ating saligang batas. Halimbawa na lang ay hanggang ngayon ay wala pang batas na anti-dynasty bill. Git ni Davide, poor governance at kawalan ng accountability ang kabilang sa dahilan kung kaya't hindi umangat ang ating ekonomiya. Para naman kay dating COMELEC Chairman Christian Monsod, wala sa Philippine Development Plan 2023-2028 ang Chacha. Hindi rin naman nila narinig ang Chacha ay kabilang sa mga problemang ipinarating ng mga dayuhang negosyante na nakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga biyahe abroad.
Sa panig naman ni retired Supreme Court Justice Vicente Mendoza, walang masama kung magsama ang dalawang kapulungan ng Kongreso para sa isang Constituent Assembly. Ito ay upang mabigyan ng pagkakataon ng mga senador at congressmen na makapag-debate face-to-face dahil mahirap mag-usap kapag ang mga senador ay nasa Pasay City at ang Kamara de Representantes ay nasa Quezon City. Sa gitna ito ng debate hinggil sa paraan ng botohan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sinuspindi ni Senador Juan Edgardo Sani Angara ang public hearing alas 4 na ngayong hapon. Para sa kauna-unahan sa Raymond, Pilipinas. di ba itong si dating COMELEC Chairman Cristiana Monzonda at dating Chief Justice Hilario Davide, sila yung mga framers ng 1987 Constitution, di ba? Oo, itong dalawa, silang dalawang mayor. Kasama sila dyan. Kanina. Oo, itong sila Justices, dating Chief Justice Davide at si dating COMELEC Chairman Christian Monzonda. So anong sabi ng mga senador, Raymond? Sang-ayon ba sila sa sinabi ng mga framers ng 1987 Constitution? Ang papel ng mga senador kanina, Mayor, ay makinig. Makinig doon sa mga eksperto sa batas at dahil maliban sa kanila, meron ding mga galing sa side ng ekonomiya gaya ni dating Finance Secretary Gary Teves at si Ibon Foundation President na si Sani Africa ay naroon din sa hearing kanina at kumarap para naman sa mga data na tinatanong sa kanya ng mga senador. Kaya't ang sabi nga lang nitong si Senate President Juan Miguel Zubiri at Senador Juan Edgardo Angara ay hindi mamadaliin ang proseso ng pagdinig ng Tiyatya sa Senado dahil kailangan marinate ang lahat ng sektor. Kailangan dahil ito ang pagbabago sa ating sariling batas na hindi daw ito ordinaryong panukalang batas na kailangan madaliin. Ito ay kailangan nilang masusing pag-aralan at lahat ng sektor ay dapat mapakinggan, Mayor. Okay, maraming salamat, Raymond. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advance. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond Advance. Sana pakinggan si dating Chief Justice Davide at Cristiana Monzonda. Man urgent yung chacha na yan eh. Samantala, Kamara, sinimulan na ang waiting game. Kung kailan ipapasa naman ng Senado ang resolution of both houses number 6. Aris number 12, Milky Rigunan, please come in, Milky. Nakayat Aliyah IV nakamasid ang Kamara kung sisimulan ngayong linggo ng Senado ang pagtalakay sa resolution of both houses number 6 para masimulan ang pagtalakay bago mag-Holy Week break ang Kongreso sa buwan ng Marso. Ang kay House Deputy Speaker David J.J. Suarez, dapat tuparin ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang commitment ng Senado kay Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang self-imposed deadline bago mag-Marso. Sabi ni Suarez, naghihintay lang naman ang Kamara sa maging hakbang ng Senado para masunod ang pangako ng Senate President. Sa panigaan ng Kamara, sinabi ni Suarez na gawa na nila ang legislative commitments kabilang na ang pagpapasa ng mga priority bills ng Pangulo, kabilang dito ang mga panukalang batas ng LEDAC. Dagdag pa ni Suarez, dahil wala na silang back subjects at mga backlogs, tatapusin nila ang upang oversight functions at pagpapatibay sa iba pang mga panukalang batas. Samantala na kay pinagtibay ngayong hapon ng Kamara ang House Resolution 1562 na naghahayag naman ng suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez sa harap ng mga alegasyon na minamaniobra na ito ang pag-amyenda sa ating saligang batas. Ang House Resolution 1562 ay nilagdaan ng 284. Nag-abstain naman ang mga miyembro ng Makabayan Bloc. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Babalikan natin ilang pang detalye ng ating mga balita. Standby Christian Manyo, standby Eniel Parosa. Aba, si Defense Secretary Gibo Chodoro. Abay, nagsalita na rin Miss Aliyah. At sumumpa pa, ha? Ayan.
Secretary Gibo sumumpang pro-protektahan ang soberanya sa harap ng panawagang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Lakay, mukhang dumadami na yung mga talagang tutol sa naihiwalay Ay, syempre ang Mindanao naman. sa Pilipinas. Alitit ng bansa natin paghiwa-hiwalayin pa natin. Oo, lakay At pati mga sundalo sabi nila maraming sundalo ang nag-wish ng buhay para hindi mahiwalay ang Mindanao. Pagkatapos ngayon may panawagang ihiwalay. Lakay si General Browner nga hinimok na ang kasunduluhan na maging loyal sa ating gobyerno. Yan ay matapos ang panawagan ni Secretary Ed Año ng National Security Council ng anumang pagtataka doon na ihiwalay ang Mindanao ay sasalubungin ng pwersa. Oo. Resolute force. Anong klaseng pwersa yan? Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Doktora Isa Suntay, Doktora Evelyn Laureta at Doktora Beng Lee. Alas 4:44. Defense Secretary Gibo Teodoro sumumpang protektahan ang soberanya sa harap ng panawagang secession sa Mindanao. Arrest number 52, Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Aliyah, mahigpit umanong ipatutupad ng Department of National Defense ang mandato nitong protektahan ang soberanya ng bansa. Ito ang pahayag ni Secretary Gilbert Teodoro sa harap ng panawagang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas kaugnay ng away politika ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa opisyal na pahayag na inilabas matapos ang bantang secession na inilutang ni former PRRD, sinabi ni Teodoro na ipaglalaban ng kagawaran ang integridad ng teritoryong itinatakda ng saligang batas at daumano ang DND na igiit ang soberanya ng Estado sa panlabas man o panloob na aspeto ng pambansang teritoryo. Ginawa ni Defense Secretary ang pahayag na nakalinya sa nauna ng pagtutol ni National Security Advisor Ed Año at Presidential Peace Advisor Carlito Galvez sa panawagan ni Duterte para sa kanyang islang sinilangan. Sina Año at Galvez pawang mga kalihim din noon sa administrasyon ng Duterte administration. Nagbantang dating presidente na magpapakalap ng signature campaign para sa tangkang secession kasunod ng pagkontra nito sa parehong People's Initiative na lalo namang umanong i-overhaul ang konstitusyon. Nitong weekend lamang, inikot din ni Armed Forces Chief of Staff at AFP Chief General Romeo Bronner ang iba't ibang bahagi ng Mindanao para paalalahanan ng mga sundalong manatiling tapat at huwag bubigay sa politika at ng mga tinawag niyang infiltration ang hindi na tinukoy na kaaway. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, maging ang mga gobernador ay tutol sa panawagang mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sa isang pahayag ng League of Provinces of the Philippines, nagkaisa ang mga gobernador sa Mindanao na tutulan ang secession ng Mindanao. Ayon sa LPP, nasisira nito ang integridad ng Pilipinas na naharap na ngayon sa isyu ng soberenya sa West Philippine Sea. Inulit din ng LPP ang pahayag ni DILG Secretary Benher Abalos na hindi secession ang sagot sa mga problema ng Mindanao at iginiit na ang kailangan ng Pilipinas ngayon ay pagkakaisa. At ito na nga, Lakay, na electrical maintenance activity isasagawa sa ilang bahagi ng NAIA simula Pebrero 6 hanggang Marso 7. Biyahe ng mga eroplano tiniyak na hindi maapektuhan. Ayon yan sa MIAA. Idetalye mo ang balita, RHA Christian Manyo. Christian. Lakay at muli magsasagawa ng scheduled electrical maintenance activity sa Ninoy Aquino International Airport, partikular na sa bahagi ng NAIA Terminal 1, Terminal 2, International Cargo Terminal at MIAA Building na arangkada simula bukas, Pebrero 6 at tatagal hanggang Marso 7. Sa abiso ng MIAA, ito'y bahagi na nagpapatuloy na upgrade sa electrical system ng NAIA.
Magtitiyak naman ng MIAA, bagamat may minimal disruption sa ilang bahagi ng NAIA, mananatiling operational ang paliparan at wala itong inaasahang epekto sa mga flights, maging sa critical system na ginagamit para iproseso ang mga dokumento ng mga pasahero. Dagdag pa ng MIAA, pinulong na nila ang kanilang stakeholders sa paliparan kabilang na Meralco para paghandaan ang nasabing electrical maintenance activity sa NAIA. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Samantala, iisang Armed Forces, iisang Pilipinas. Ganyan namang ipinaalala ni AFP Chief General Romeo Browner sa mga sundalo ang kahalagahan ng pagiging tapat sa ating saligang batas. Muling iginit ni General Browner na isa lamang ang bansa ay dapat ay manatiling loyal ang mga sundalo sa mga pinunong itinatakda ng ating konstitusyon. Ito rin ang dahilan kung bakit isinusulong ng AFP ang modernisasyon na mapalakas ang kanilang kapabilidad. Itong nakalipas na linggo ay umugong issue sa pagitan ni na dating Pangulong Digong Duterte at Pangulong Bongbong Marcos, kung saan kinalampag ni Duterte ang armed forces na umaksyon kontra sa tangkang pagbabago sa ating saligang batas. Maging ang mga local government units ay nagpahayag din ng pagtutol sa mungkayang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon naman sa Union of Local Authorities of the Philippines sa ULAP, nainiwala sila na ang buong bansa kabilang ang Mindanao ay uunlad sa pamagitan ng kooperasyon at collective efforts. Inimok din ng ULAP ang mga mamamayan na magkaisa para makamit ang sustainable development sa buong bansa. Samantala, suportado rin ng League of Cities of the Philippines, LCP, ang panawagan ng Department of Interior and Local Government na magkaisa ang lahat para sa kapayapaan, pag-unlad at kasaganaan ng Pilipinas. Sa iba pang balita, pinawi ng PHIVOLCS ang pangamba ng publiko tungkol sa nangyaring phreatic eruption ng Bulkang Mayon. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, walang indikasyon na posible pang lumala ang sitwasyon ng bulkan kaya hindi kailangang itaas ang alert level nito. Kahapon ng pasado alas 4:30 ng hapon nagkaroon ng phreatic eruption ng Bulkang Mayon kung saan nagbuga ito ng steam o usok na dulot ng nabasang volcanic hot materials. Bagamat hindi pa kailangang lumikas ng mga residente malapit sa bulkan, nagpaalala ang PHIVOLCS sa publiko na huwag papasok sa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone sa paligid ng Mayon. Narito naging pahayag ni Bacolcol. Wala pa tayong indikasyon na kailangan natin itaas ang alert level from 2 to 3. Again, in fact, katulad sinabi ko, for several days now, wala tayong naitalang volcanic earthquake sa Mayon Volcano. Meaning, walang magma na umaangat pataas sa bunganga ng bulkan. Ayun. At sa ibang active volcanoes naman po natin sa Mount Bulusan, kamusta po ang ating monitoring sa ngayon? Samantala, umabot na sa 16 ang namatay sa malawakang pagbaha at paggunang lupa sa Mindanao. Ayon naman kay Director Edgar Posadas, spokesman ng Office of Civil Defense, karamihan sa mga biktima ay mula sa Davao Region na nalunod at ang iba ay natabunan ng gumuhong lupa. Ganito ang paliwanag ni Director Edgar Posadas. Karamihan po dito, Katunying, either po nalunod sa baha or natabunan po ng landslides kasi meron po tayong 37 po na rain-induced landslides na naitala. Ang dami. At ang dami. Opo, saka
163 po na flooded areas. No? Sa ngayon po, meron tayong doon po sa total na 192 na mga daan na naapektuhan. 19 po ang passable or 48%. Pero doon po sa tulay, mga 15 po ito. Kasi karamihan dito katunyi, makita nyo sa social media, no? Yung mga approaches po, tsaka yung pagbaba ang naapektuhan. 15 po ito and isa pa lang po ang passable. Pero ito po ay minamadali natin. Samantala, sa ibang balita, umalma ang kasamahan sa industriya ng direktor na si Jade Castro na inaresto sa umunay panununog ng modern jeep sa Catanawan, Quezon. Sa pahayag ng Directors Guild of the Philippines o DGPI, iginiit nila na inosente si Castro na nagbabakasyon lang kasama ang mga kaibigan ng arestuhin ng PNP. Sa isang tweet, sinabi rin ni Castro na warrantless ang ginawang pag-aresto sa kanila ng 2 pang engineer at isang business manager. Humingi rin ng paliwanag ang DGPI mula sa mga otoridad at hiniling ang agarang pagpapalaya kay Castro. Samantala, pinalakas pa ng Land Bank of the Philippines ang pagtulong naman sa agri-rural development sa bansa. Sa katunayan, umabot na sa 755.1 billion pesos ang naipautang ng Land Bank para sa mga nabanggit na sektor hanggang noong Disyembre ng nakalipas na taon. Ang kay Lynette Ortiz, Presidente at CEO ng Land Bank, ang loans o pagpapautang para sa agriculture at rural development ay tumaas ng 23%. Sinabi ni Ortiz na aktibong itinataguyod ng Land Bank ang commitment na mapalakas ang kabuhayan sa kanayunan alinsunod sa Republic Act 11901 ang tinatawag na The Agriculture, Fisheries and Rural Development Financing Enhancement Act of 2022. Kabilang din sa natulungan ng Land Bank ang implementasyon ng public rural infrastructures at iba pang sustainable projects. Ang Land Bank ay tinuturing na pinakamalaking development financial institution na nagsusulong ng financial inclusion, digital transformation at sustainable development. Samantala, hinuli ng mga tauhan ng DOTR SAIC o Special Action in Intelligence Committee for Transportation ng mga bus na sobra ang pasaherong sakay. Sa operasyon sa Parañaque City kaninang umaga, hindi bababa sa 15 sasakyan ang nahuli dahil sa iba't ibang violation, kabilang na ang illegal loading at unloading. Kabilang na rito ang mga bus na pinara dahil sa overcapacity kung saan nakatayo na ang ilang pasahero hanggang sa hagdan at natatapakan na nila ang side mirror o natatakpan na nila ang side mirror. Reklamo ng ilang pasahero, perwisyo ang dulot ng operasyon dahil late na sila sa trabaho. Narito ang naging pahayag ng isang pasahero. 8 hours, may bawas ang kami niya pag nalit. Na-stranded kayo muli ko dahil dyan. Operation na yung pagpara. Perwisyo talaga yan, sir, pag ganitong araw, sir. Ano, every month? Oo, every Monday. Dapat hindi ganyan eh. Sir, preparation namin maaga eh. Para hindi pa late sa trabaho eh. Tapos ganyan lang din. Permisyon sa mga nagtatrabaho, sir. Malaking permisyon po sa amin ito. Malilit kami. Magkano pinagkatas ka ng ating araw sa oras. Magkano lang din ang sahod namin. Depensa naman ng DOTR SAIC, ginagawa lamang nila ang kanilang tungkulin para pa rin sa kaligtasan ng mga pasahero. Bago tayo makipag New Year sa Chinatown, abay ipinagmamalaki naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na kumita sila ng mahigit 285 billion pesos. Ito ang bagong record sa gross gaming revenues o kinita ng PAGCOR nitong nakalipas na taon. Ay kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, nagitan ng 2023 income ang pinakamataas na kita ng PAGCOR noong 2019. Patuloy ang pagtaas ng gross gaming revenue sa masiglang paglago ng local gaming industry ayon kay Chairman Tenco.
na umaasang magpapatuloy ang paglakas ng industriya. Iwala din si Chairman Tenco na tataas pang lalo ang kita ng PAGCOR ngayong 2024 na inaasa namang tataas aabot ng 336.38 billion pesos. Ang laki. Kung Heva Choy Lakay, Kung Heva Choy, inaasahan ng aabot sa 1 milyon ang makikisa sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa Maynila. Nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa Manila Police District para matiyak ang seguridad sa lugar. Ayon sa Manila LGU, magkakaroon ng fireworks display sa February 9 na susundan naman ng float parade na lalahukan ng 40 float. Magpapatupad din ng traffic rerouting sa ilang kalsada ng Maynila para bigyang daan ang selebrasyon ng Chinese New Year. Kong Hefa Chai. Pero bago tayo mag-New Year, abay kailangan ni Maki birthday muna tayo, ha? Uy! Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, showbiz princess. Obo! Miss Ale Catlo de Fort. Today na talaga Lakay, eksakto o kahapon? Actually, extension nito. Kasi hindi pa nagpaparamdam. Pero nagparamdam na siya ngayon. Ayan! Kaya batiin natin si Miss Ale Catlo de Fort. Happy birthday. Happy birthday! At advance happy birthday kay Henry Uri bukas. Aba! Mga generous pala yung mga magkakasunod mag-birthday Lakay. Mga kulang-kulang. Ayan. Ayan, ito pa, mga kulang-kulang din. Pero Sino? mga pinanganak ng February 14, ha? Sabi na kulang-kulang pero mga matatalino. Ayan. Katulad nito, si Kuyang Tito Pedrito Abergas, ang municipal assessor ng San Leonardo Nueva Ecija. Abay, si Kuyang Ama na Tusino, happy birthday Kuyang, alae magpapabarik ga. Si Kuyang Freddy Casalme at ganun din si Sister Fiscal Evalor Villanueva. Hi sis, happy birthday. At ganun din si Kuyang Joe Salazar ng TM Calao Lads. At kay Mr. Ayan, eto magaling, Mr. Attorney Rolly Borja ng PMA Sandigan 82. At happy birthday din kay Rofel Mercado ng Meralco. Yan ang mga matatalinong birthday celebrants. Eto pa ha, si Pastor James Lissing at si Buboy Salonga ng DZRH Drama. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Pero batiin din natin ang mamagaling na doktor ng Cardinal Santos, Miss Teya, si Dr. Rodi C. At Dr. Ricky Choa, interventional cardiologist. At si Dr. Marciliano Aquino Jr., internal medicine physician ng St. Luke's Medical Center. At pakibati na daw na happy birthday si Tenny Ramirez Bautista. Ayan, ang kapatid ni Governor Daniel Fernando. Happy birthday! Happy birthday! Bago ang balita ng showbiz, abay congratulations muna sa aming mga brethren sa Mindanao. Sa Hulu-Sulu, congratulations sa mga newly installed brethren sa Budahu Masonic Class number 102. Hindi pala ha? 102. Congratulations Worshipful Master Yusek Nabiltan, Senior Warden Very Worshipful Alsad Alfad Jr. at Junior Warden Brother Jodel Isahad. Aba, matindi lang pala ang kanilang guest speaker, ha? Sino Lakay? Abay, si Deputy Grandmaster, Right Worshipful, at dating Agriculture Undersecretary Ariel Kayanan. Congratulations, mga brethren. Showbiz, Miss Teya. Ito na nga Lakay, nasasad na naman ang mga fanay kasi ang engaged couple na sina Bea Alonzo na kawangis ko, kawangi, at Dominic Roque, hiwalay na daw Lakay. Kaka-engage lang. Gumaya na kina Katniel? Ang dahil naghihiwalay. Why oh why? Dahil ba sa'yo, Showbiz Princess Aliyah Ikatlod IV?
Alam eh. Pero, quiet na lang ako. Nakayat ni Bea usap-usapan ngayon sa social media. Engaged couple na sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Ayon kasi sa talent manager na si OG Diaz, batay sa kanyang source, hiwalay na raw ang dalawa recently lang. Pero wala pang anunsyo ang couple at sinusuyo pa rin daw ni Dominic si Bea para magkaayos sila. Matatandaang naging engage ang dalawa Hulyo noong nakaraang taon. At sabi ni Bea, plano daw sana nilang ikasal this year. Pero ang tanong, matutuloy nga ba ito? Unang napansin ng netizens na hindi nasuot ni Bea ang engagement ring at hindi na rin sila nakikitang magkasama together. Sa recent interview sa actress, nang tanungin ng press sa update ng kanilang preparasyon sa kasal, sinabi ni Bea na wala pa raw at wala din daw siyang madidisclose na kahit anong info dahil wala pa raw talaga. Napaka-busy din daw nilang dalawa ngayon sa kani-kanilang projects. 2019 na magsimulang magka-developan sina Bea at Dom at 2021 nang kumpirmahin nila ang kanilang relasyon. Nakakalungkot lang no, Miss Bea at Lakay, dahil nito lang parang very excited si Bea na ikwento ang kanilang mga preparation. Pero ngayon, parang malungkot at medyo disappointed siguro ngayon si Miss Bea Alonzo batay sa kanyang interview. Hindi pa naman sila nag-unfollowan sa IG tsaka nakapost pa yung mga photos nila. Siguro Lakay at Miss Bea, ang mga netizen ay nakaabang kung mag-unfollowan na ba ang dalawa sa Instagram. Updated, alam ko sino naka-unfollow tsaka hindi. Pero wala na kasing comment, Lakay, section. Kung kailan pinag-usapan ng kasal, saka naghiwalay? Oo nga. Well, kesa naman daw kasal na, tapos tsaka pa maghihiwalay lang. Yun lang. Sabagay. Kung saan sila masaya, of course. Doon sila. Maraming salamat, Miss Aliyah, birthday girl! Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah, birthday girl. Aliyah Ikatlo de Fort. At magandang hapon kay Mr. Michael Ismaygay, ang kanyang report. Magkano, Lakay? Nagsara ang palitan ng dolyar sa halagang 56 pesos and 29 centavos kada dollar. Kaya tagaming dollar mo, tataas pa, baka maging 57 pa yan. Lakay, wala nang maitago. Ganun ba? Nagasta na. At yan ang kabuhan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpus. Pabalansyadong balita, susunod na Chairman of the Board. Birthday boy bukas. Henry Ura at Miss O. Karen Oyong. Bye-bye.